Talaga ba? Bakit? Sobrang sakit bang isipin kung paano mo napabayaan si Pepay? Alam mo, gusto kong isipin na oo, hindi mo sinasadya at hindi mo ginustong mamatay ang anak natin, pero anak ng putya naman oh. Tingnan mo nga tong bahay na to. Sinong di magkakasakit dito? Ang dumi-dumi, ang kalat at... Nagkasakit siya dahil sa pagiging burara mo. At alam mo kung ano masakit? Kitang-kita kong mga peklat at kurot at latay ng anak mo sa katawan niya. Tapos ngayon, iiyak ka na. Akala mo naging mabuti kang ina? Tama na. Wala kang karapatang sabihin yan. Pareho lang kayo ng kapatid mo. Wala na kayong ginawa kundi sisihin ako. Magsama-sama kayo sa impyerno. Maliligo ka rin sa sarili mong dugo. Gamit ang aking kakayahan na bumasa ng pangyayari sa nakaraan. Nakikita ko kung ilang taon ang sinaktan mo nang walang kalaban-laban at lalo na kung anong ginawa mo sa kapatid ng aking pinakamamahal na manugang na labis na nagdadalamhati ng dahil sa'yo. Dapat sa mga daliri mo, mapasakamay man o paa ay hindi na mapakinabangan. Kaya dapat na madurog yan gamit ang martilyo. Nagsisimula pa lamang ako, umaaray ka na. Tama na. Bakit mo ako pinahihirapan? Magpakita ka. Papatayin kita. Taon 2016. Si Kihor, 9:00 ng gabi, panay ang kamot ng batang si Pepay sa kanyang buong katawan, maging sa kanyang ulo. Umiingit-ingit pa yon, dahilan para mapabalikwas naman si Baby, ang ina ng bata na nasa 6 na taong gulang pa lamang. Sinabayan pa yon ng pag-ubo ni Lolo Fred, tatay naman ng asawa ni Baby. Ay naku, kung bata ka, natulog ka na naman, hindi naglilinis ng katawan mo. Nakakainis, hindi rin ako makatulog sa... Ano ba naman? Parang may gumagapang sa balat ko. Ay, kaliligo ko lang naman kanina bago matulog ah. Isa pa tong tandan to. Hoy, magpatulog ka naman. Gabi-gabi na lang ako napupuyat sa kakaubo mo. Tubig, pahinggan tubig at makati ang lalamunan ko. Baby! Ay, bahala ka dyan. Nakakainis. Tubig! Bigyan mo ako ng tubig! Oo na! Hindi ka ba marunong maghintay, ha? Padabog siyang naglakad papunta sa kusina. Nagkalat ang gamit sa mesa at ganun din ang hugasin sa lababo. Napangiwi pa yun nang muntik na siyang magapangan ng ipis. Sa sala naman ay wala rin sa ayos maging ang pwesto kung saan nakalagay ang katamtamang laki ng papag na nagsisilbing higaan ng matandang may sakit at noon ay nag-uulyanin na rin. Makikita kung gaano na kakapal ang alikabok sa sahig at maging ang agiw sa kisame at dingding. Bagamat malinis sa katawan ang babae ay hindi maalam sa gawaing bahay at sadyang tamad yun. Kaya naman mula nang magtrabaho ang asawa niya sa Maynila ay wala ng kaayusan ang kanilang bahay. Ay, ang hirap naman kapag walang ibang maasahang kumilos dito sa bahay. Ang dami kong hugasin bukas tapos maglalaba pa. Dumagdag pa sa alalahanin ko, matandang to. Buti sana kung nandito yung anak mo eh. Ay. Matapos kumuha ng tubig ay naiinis na lumapit yon sa matanda na patuloy pa rin sa pag-ubo. Nanginginig ang kamay ni Lolo Fred na inabot ang isang baso ng tubig. Baby, nagugutom ako. Gusto ko ng gatas. Aba, ayos ka rin talaga ah. Anong akala mo sa akin ha? Utusan? Hello? Pasalamat ka't nagtsatsaga akong aligaan ka para sa anak mo. Pero alam mo ba, sukang-suka na ako sa'yo. Nagagalit ka sa akin. Hindi na lang ako iinom ng gatas. Kaya lamang ay nagugutom ako, baby. Nang makapasok na sa kwarto ang babae, ay pinagpag niya ng kaunti ang sapin ng kanilang kama na halos nang gigitata na dahil ilang linggo niya nang hindi napapalitan. 3 basket na rin ng labahin ang noon ay punong-puno na dahil tinatamad pa yon maglaba.
Mas marami pang panahon yon para mangapit bahay at makipagtsismisan o di kaya naman ay magsugal at uminom kasama ang kanyang mga kaibigan na wala ring ibang inatupag kundi puro bisyo. Gutom! Gutom ako, baby! Pepay! Gutom si Lolo! Manahimik ka nga dyan, tanda. Hindi ka nakakatuwa. Kung ako lang sa labas kita patutulugin eh. Puiset, para kang hindi pinakain kanina. Ay, nakakainis talaga. Makati po, nanay. Ay, ano ka ba naman, Pepay? Huwag mong kamutin at magtatanong na naman ng papa mo kapag nakita niya yung pantal at sugat mo. Ano ba naman kasi, hindi mo pa magawang asikasuhin ang sarili mo. Puros kayo pabigat sa buhay ko. Ay! Mababakas ang maraming kagat ng lamok sa braso at paa ng bata. Marumi rin ang kuko sa kamay at paa, ganun din ang suot noong damit na hindi man lamang pinalitan ng kanyang ina kahit nakita na ang lagay noon. Sa tuwing sumasapit ang gabi, maririnig ang huni ng mga bubwit na animoy naghahabulan sa buong kabahayan. Maganda at mabango pa naman ang may katamtamang laki ng bahay kung titingnan yon sa labas, dahil yun lamang ang madalas linisan ng babae. Kinaumagahan, pagkatapos magligpit ni Baby ng mga hinugasan niyang baso, pinggan at iba pa, ay nagprito din yon ng itlog at tuyo para sa kanilang almusal. Naghahain na rin siya ng kanin para sa matanda nang biglang tumawag ang asawa niyang si Rene. Babe, kumusta kayo dyan? Gising na ba si tatay at ang prinsesa natin? Okay naman sila. Tulog pang anak mo. Si tatay naman umiinom ng gatas. Hindi na naman ako nakatulog na maayos kagabi. Ay, babe, baka naman pwede na siyang bumalik dun kay Ate Neri. Nahihirapan na talaga ako. Alam mo naman sa pagpapaligo pa lang ng tatay mo at pagpapalit ng diaper, hirap na ako eh. Ang hirap kaya ng walang katuwang. Pasensya ka na, babe. Pero salamat pa rin kasi kahit nahihirapan ka, inaalagaan mo na maayos si tatay. Konting tiis na lang. Isang buwan na lang naman ay doon na ulit siya kay ate. Wala naman kasing problema kung dito na siya, pero baka naman pwede tayong kumuha ng katulong para hindi na ako nahihirapan. Babe, gustuhin ko man, hindi naman pwede dahil hindi naman kakayanin ng budget natin. Kakapusin tayo kapag kumuha pa tayo ng katulong. Alam mo namang ang dami nating pinagkakagastusan. Bakit? Sino bang mas nakikinabang sa pinapadala mo? Hindi ba't ang tatay mo? Ang mahal-mahal ng gatas niya, pati na rin ang diaper. Kaya wag mong isipin na nagpapakasarap kami ng anak mo sa perang pinapadala mo, ha? Babe, wag ka namang magalit. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Alam ko, pagod ka lang. Hindi bale, dadagdagan ko na lang yung perang ipapadala ko mamaya, ha? Pasensya ka na talaga. Mag-iingat kayo dyan. Tatawag na lang ulit ako kapag... Hindi pa man natatapos magsalita, ay pinatay na agad ni Baby ang tawag ng kanyang asawa. Puiset, magpadala ka kung gusto mo. Ang dami mo pang sinasabi. Ayaw mo kumuha ng katulong? Akala mo naman kakayanin ko lahat ng obligasyon dito sa bahay? Ay, kung bakit pa naman kasi? Ang tagal naman kasing matigok ng matandang to. Pahirap ka sa buhay ko eh. Padabog na naghahain yon ng pagkain na ibibigay kay Lolo Fred. Ayusin mong pagkain, ha? Huwag ka magkakalat. Hindi pa ako natatapos sa pagliligpit ko sa kusina. Tumango-tango na lamang ang matanda na animoy bata at nakangiti lamang na nakatingin sa kanyang pagkain. Naiinis na pinagmasdan yon ni Baby, sabay tumalikod na lamang at tumungo sa kwarto nila ng kanyang anak. Pepay, bumangon ka na dyan. Mag-almusal ka na at may pupuntahan ako maya-maya. Maligo ka at... Ay, ultimo pagpalit ng damit at paghugas ng paa mo, hindi mo pa magawa. Kaya mo naman na, iaasa mo pa talaga sa akin. Ay, itsura nito. Kainis. Bumangon ka na. Maligo ka muna bago ka mag-almusal, ha? Kahit 6 na taon pa lamang ang kanyang anak ay hindi niya na yon inaasikaso. Madalas kapag walang pasok, iniiwan niya lamang ang bata sa bahay habang nagsusugal o nakikipag-inuman. Bagamat bata at sabik sa laro ay halos inaabot yun ng gabi sa labas. Kapag nadatnan naman yon ni Baby, lalo na kapag mainit ang ulo nito, ay madalas niya yung napapalo.
Ilan sa mga kapitbahay ang nakakapansin sa gawin ng babae, ngunit hindi naman nila pinakikialaman yun. Batid rin nila na madalas nung pinagagalitan na parang bata ang ama ni Rene. Samantala, habang nag-aalmusal ang mag-asawang sina Neri at Alvin, gayon din ang nag-iisa nilang anak na lalaki na si Renren, ay tumawag naman sa kanila si Rene. Hindi kasi mapakali yun at nababatid niyang hirap na nga ang kanyang asawa sa pagbabantay sa kanilang ama. Pasensya na kayo ni Kuya Alvin ha. Usapan naman talaga natin na tig-anim na buwan tayo sa pag-aalaga kay tatay. Kaya lang, naaawa na ako kay baby. Mukhang nahihirapan talaga siya. Wala namang problema. Dapat sinabi mo na agad. Di bale, isa sa mga araw na to ay susunduin na namin si tatay doon. May kailangan lang muna kaming tapusin ngayong linggo. Kaya hindi muna namin siya masusundo agad. Pero baka makadaan kami doon bukas. Kukumustahin din namin na mag-ina mo. Salamat ate ha. Pasensya na talaga ha. Ay, okay lang bunso. Huwag ka na mag-alala. Ikaw, kumusta ka dyan? Okay lang naman ako ate. Nakakamiss na kayo at nakakapagod magtrabaho dito pero kailangan magtiyaga para sa pamilya eh. Ganun talaga. Sabi ko naman sa'yo, ibang-ibang buhay binata sa may asawa na eh. Pero okay lang naman yan. Ang importante, maibigay mo ang pangangailangan ng pamilya mo at maayos ang kalagayan nila. Miss ko na rin si tatay at si Renren. Lagi rin hinahanap si Pepay. Paano kasi, sabik sa kalaro at ngayong pasukan na, hindi ko na gaanong hinahayaang lumabas, lalo na ngayong nauusang dengue. Nakakatakot kaya. Dengue? Oo, dito at maging sa Karatig Barangay. Paalalahanan mo yung asawa mo na ingatan ang unikaihan nyo ha. Dapat lagi ring malinis ang bahay. Baka mapuno ng lamok yon. O sige na, ingat ka na dyan bunso. I love you. I love you too ate. Ingat din kayo dyan ha. Salamat. Mukhang problemado yata si bunso ah. Siguro nag-away sila ni baby. Ay. Di naman mawawala yun sa mag-asawa. Ano ba raw ang problema? Wala naman siyang ibang sinabi maliban kay tatay. Dad, kailangan na natin kunin dun si tatay. Nahihirapan na daw si baby. Siyempre, nasanay kasi yun na nakaasa na lang lahat kay Rene. Ngayon nasa malayo ang asawa niya, malamang sa malamang, mahihirapan talaga siya. Ay, bisitahin muna natin sila bukas, Dad, ha? Tapos, sa susunod na linggo, sunduin na natin si tatay. Tapusin muna natin ang pagde-deliver ngayong linggo ng mga order sa ating coco jam at peanut butter. Sige, Emi. At para makita rin natin ang lagay nila doon. Pwede naman na dito muna si Obet at si Nanay kapag nandito na ulit sa atin ang tatay mo para kapag busy tayo, may mag-aasikaso sa kanya. Ay, salamat, Dada. Buti na lang at napakabait ng mister ko. Napakaswerte ko talaga sa'yo at ng anak mo. Mi, higit na mas maswerte ako sa'yo. At obligasyon ko na pasayahin ka at ang anak natin. Oh, tingnan mo. Tatahi-tahimik lang yan pero ang dami na naman nakain. Patingin nga ng tiyan si Daddy. Gusto ko pa nga po, Daddy. Mami, gusto ko pa po ng egg. Oh, ayan. Sige lang, anak ko. Kumain ka lang at mahirap na. Baka mangayayat ang taba-ching-ching namin. Dahil araw ng Sabado noon, isinama nila sa pagde-deliver si Renren gamit ang kanilang sasakyan. Kung minsan naman ay iniiwan nila yon sa nanay ni Alvin na si Lola Weng. Samantala, nang matanggap ni Baby ang padala ng kanyang asawa, ay napalitan ang inis nito ng magandang ngiti. Nak, Pepay, bantayan mo munang lolo mo, ha? Dito ka lang sa loob at may pupuntahan lang ako. Gusto ko pong sumama, Mama. Please po. Ay nako, hindi marunong umintindi. Kasasabi ko lang, di ba? Babantayan mong lolo mo at baka mamaya kung ano pa mangyari dyan, ako pang masisi. Hoy, tanda, huwag ka magkakalat ng dumi dyan sa higaan mo, ha? Subukan mo lang at hindi kita pakakainin mamaya. Mama, bakit po pinagagalitan niyo si Lolo Fred? Hindi ko siya pinagagalitan. Sinasabihan ko lang. Baka kung ano naman ang sabihin mo sa tatay mo kapag tumawag. Pipingutin ko yung nguso mo. Sige na, uulitin ko. Huwag kang lalabas. Tumango na lamang ang bata, sabay umupo sa higaan ng kanyang Lolo Fred.
Nang makatalikod ang kanyang ina at nakalayo-layo na, ay nakangiting pinagmamasdan noon ang mga bata sa labas ng kanilang bahay. Bumalik yon sa higaan ng kanyang lolo. Lolo, pwede po ba akong lumabas saglit? Magrararo lang po ako. Sige apo, huwag ka magtatagal at baka bumalik na yung masungit na babae. Sino nga yun? Si Mama po yun, Lolo. Opo, nakakatakot si Mama kapag nagagalit. Huwag niyo po akong isusumbong, Lolo, ha? Mabilis na tumakbo sa labas ng bahay si Pepay at nakipaglaro sa mga batang noon ay masayang naghahabulan. Bandang 5:00 ng hapon, sakay ng van ang mag-anak matapos mag-deliver sa karatig lalawigan. Dadaanan nila si Lolo Fred bago umuwi sa kanilang bahay. May dala rin silang prutas at tinapay bilang pasalubong. Mami, pwede po kami maglaro ni Pepay? Oo naman, anak. Alam ko namang miss mo na ang pinsan mo. Kaya lang, hindi tayo gaano magtatagal doon, ha? Sa susunod na linggo, sa bahay naman natitira si Lolo, kaya siguradong mapapadalas ang pagdalaw ni Pepay at ng tita mo. Maiba ako, Mi. Ano kayang pinagkakaabalahan ngayon ni Baby? Wala naman. Nahihirapan na nga raw siya sa pag-alaga kay tatay. Paano pa kaya kung may iba siyang trabaho? Baka pati yung bata mapabayaan niya na. Nang makarating sila sa bahay ni Baby ay agad nilang nakita ang naglalarong si Pepay kasama ang ibang mga bata. Tinutokso pa yon ng ibang bata dahil sa magulo ang buhok at maraming kuto. Sinaway naman ni Neri ang mga batang yon, sabay nagsitakbuhan sa kani-kanilang mga bahay. Diyos ko, kung bata ka, daig mo pa napabayaan ng nanay mo, ah. Bakit ganyan ang itsura mo? Ang dumi-dumi ng damit mo at nanlilimahid ka na. Nasaan bang mama mo? Halika nga sa loob, magbihis ka. Nako, basang-basa ka ng pawis. Okay ka lang ba? Sinaktan ka ba nila? Hindi po, tita. Kaya lang po, pinagtatawanan po nila ako. Sabi nila, may kuto at maasim daw po ako. Wala po si mama. Umalis po. Hindi ko po alam kung saan siya pumunta. Huwag ka nang umiyak, Pepay. Maligo ka na lang palagi. Mag-shampoo ka ng buhok para mawala yung kuto mo. Kawawa naman tong batang to, oo. Bakit hindi niya na lamang sinama kaysa hinayaan niyang ganito ang itsura ng anak niya? Ay, pagpasok nila sa bahay ay halos masuka si Neri nang bumungad sa kanila ang masangsang na amoy at napailing-iling siya sa sobrang kalat ng mga gamit sa bahay. Halos maiyak pa siya nang makita ang kalagayan ng kanyang ama. Napakabaho noon at nanlalagkit na ang buhok. May sugat na rin sa likod at nanlilimahid ang unan at kumot na ginagamit ng matanda. Katulad ni Pepay, napakarami ng pantal sa katawan na hindi malaman kung dahil ba sa kagat ng lamok o surot. Tatay! Dad, tingnan mo. Paano niya naatim na ganito ang lagay ni tatay? Diyos ko, napakasalaula naman. Mas mabuti pang bago umalis si Rene ay ibinalik na nila sa atin si tatay kesa naman sa ganitong kalagayan niya. Ay, aalis na ako dito. Sasama ako sa iyo, anak. Ayaw ko sa masungit na babae. Opo, tatay. Kukunin ko na po kayo ngayon din. Wala akong pakialam kung nasaan siya. Mabuti na lang wala dito ang baby na yan dahil utang na loob. Ay, baka hindi ako makapagtimpi kung ano pa masabi ko sa kanya. Pepay, anak, gusto mo bang sumama sa tita? Lagi bang ganitong itsura ng bahay ninyo? Tumangutango naman ang bata na animoy sumasang-ayon sa mga sinabi ng kanyang tiya Neri. Baka naman mapasama tayo kung pati ang bata isasama natin. Hindi. Gusto ko lang malaman ni Rene kung gaano kapabaya ang asawa niya. Sinasabi ko na nga ba darating ang araw na to eh. Akalain niyang pati sarili niyang anak pinababayaan niya. Paano niya nagagawa maglakwatsa habang ganito ang lagay ng... Ay, bahay pa ba to o basurahan? Nakakadiri. Hindi na rin sila nagtagal. Kumuha si Neri ng damit para kay Pepay at dahil marami namang naiwang damit si Lolo sa kanilang bahay ay hindi na sila nagdala ng mga naluma na at marumi ang pagkakalabang damit.
Pinaliguan muna ng madalian ni Neri ang kanyang pamangkin at binihisan. Maliban sa pantal ay nakita niya rin ang mga pasa at latay nito sa katawan. Hindi ko mapapalampas ang kapabayaan niyang ito. Napaka-arte niya at may nalalaman pa siyang pagod na, tapos ganitong madadatnan ko dito. Napakasinungaling niya, pabaya at saksakan ng burara. Hawak ni Renren ang kamay ng kanyang pinsan palabas ng bahay at binuhat naman ni Alvin si Lolo Fred para isakay sa kanilang van. Samantala, bandang 7:00 ng gabi dumating sa bahay si Baby. Malayo pa ay natanawan niya na ang napakadilim nilang bahay. Lintik na batang to, nakatulog na yata at kahit pagbukas ng ilaw ay hindi na nagawa. Ay! Nang makapasok sa loob, agad niyang kinapa ang switch ng ilaw sabay na pakunot noo nang wala ang matanda. Tumungo siya sa kanilang kwarto, ngunit wala rin doon si Pepay. Pepay? Pepay! Nasaan sila? Agad siyang lumabas at nagtanong-tanong sa kanilang mga kapitbahay. Manong, nakita niyo po ba si Pepay? May nakita po ba kayong pumunta sa bahay kanina? Nawawala po kasi si Pepay at saka si Tatay Fred. Ay, teka. Oh, may nakita nga akong pumunta dyan kanina. Isinama yung anak mo at saka yung matanda. May dalang sasakyan at may kasama rin na batang lalaki. Ano? Ay, sige po. Salamat, Manong. Nagmamadali siyang pumasok sa kanilang bahay na gulong-gulo pa ang kanyang isipan. Hindi pwede. Anong gagawin ko? Baka kung ano pang sabihin ng matanda at ni Pepay kay Ate Neri, kailangan ko na magmadali. Bit-bit ang kanyang maliit na bag, lakad-takbo yung lumabas at naghanap ng tricycle na masasakyan papunta sa kapatid ng kanyang asawa. Samantala, pinaliguan din na mag-asawa si Lolo Fred at nilinisan ang mga sugat noon. Hindi mapigilang mapaluha ni Neri nung mga sandaling yon. Kinunan niya ng larawan ang kanilang tatay at ipinasa sa kanyang kapatid na si Rene. Nagulat naman ang lalaki sa kanyang nakita, dahilan para siya ay mapatawag. Ano nangyari, ate? Bakit nandyan na sa'yo si tatay? Teka, nandyan din si Pepay? Hinatid ba si tatay na mag-ina ko? Hindi. Dumain kami sa bahay niyo kanina para bisitahin sila pero hindi ko inaasahan na ganun ang madadatnan namin. Hindi ko na alam kung bahay pa ba yun o basurahan. Ay, hindi mo man lang ba nakikita ang lagay ng bahay niyo, ng anak mo, o ni tatay kapag nagvi-video call ka? Ate, hindi eh. Sandali lang naman kasi kami kung mag-usap at lagi siyang abala at nagmamadali. Maayos naman yung anak ko kapag nakakausap ko siya. Si tatay naman, hindi mo nakikita o sadyang hindi niya pinapakita sa'yo. Alam mo ba kung gaano karamit kalalaki ang sugat niya sa likod? Alam mo ba kung anong itsura niya nung dinatnan namin doon? Yung ulan at kumot ng gigitata na. Pinabayaan niya si tatay, pati na rin ang anak mo. Ate, hindi ko alam. Buong akala ko, ano ba nangyayari sa kanya? Teka, sandali lang ate tatawagan ko siya. Wag, ayokong ang dating sa kanya akong magiging dahilan ng pag-aaway ninyo. Hayaan mo't kakausapin ko siya na maayos. Kung gusto mo makita kung ano ang lagay ng mag-ina mo, mas mabuti pa sigurong isa sa mga araw na ito ay umuwi ka. Mag-iingat ka dyan. Yung anak mo nandun kalaro si Kuya Renren niya. Ay, pati pala anak niyo napapabayaan niya na. Huwag mo na lamang babanggitin ang napag-usapan natin, ha? Tingnan muna natin kung paano niya ipapaliwanag to. Sige na. Ay. Seryosong pinagmamasdan ni Alvin ang kanyang asawa habang naggagayat ng gulay na ipangsasahog niya sa kanyang lulutuin. Huwag ka na ma-stress dyan, Mi. Siguradong mamaya pupunta siya para kunin si Pepay. Hinahanda ko lang ang sarili ko kung paano ko siya harapin at kakausapin. Ilang buwan pa lamang si Rene sa Maynila pero ganyan na lagay ni tatay. Paano kung isang buwan pang hintayin natin bago pumunta doon? Baka kung ano na nangyari sa kanya. Ay, yun nga rin ang iniisip ko eh. Pero huwag ka na mag-alala. Ang importante, nandito na sa atin si tatay. Paano si Pepay? Paano kung pabayaan lang siya ni Baby? Kita mo naman kahit sarili niyang anak, hindi niya man lamang maasikaso. Muntik ko na mapagkamalan yung bata na palaboy at... Ay, naku.
Habang nag-uusap ang mag-asawa ay siya namang pagparada ng tricycle sa tapat ng kanilang bahay. Nagkatinginan ang dalawa, sabay sumenya si Neri na tingnan ni Alvin kung sino ang dumating. Pagbukas ng pinto, agad naman bumungad ang noon ay nagmamadaling pumasok sa kanilang tarangkahan na si Baby. Ate? Ate Neri! Oh, Baby, ikaw pala. Tuloy ka. Nasa kusina ang ate mo. Nasa kwarto naman noon ang matanda, pati na rin sina Pepay at Renren. Dumiretso sa kusina ang babae. Ate, alam ko nandito sina Tatay at Pepay. Bakit nyo naman sila sinama dito nang walang pasabi sa akin? At bakit naman hindi? Hindi naman kami ibang tao kaya hindi ka dapat mag-alala. Higit sa lahat, dito sa amin siguradong nasa maayos silang kalagayan. Hindi namin pababayaan si Tatay at lalo ng pamangkin ko. Pwede bang ako naman na magtanong? Saan ka galing kanina? Nag-grocery. Bumili ako ng mga kakailanganin namin sa bahay. Mga diaper ni Tatay, gatas, at saka... Oh, bakit hindi mo dinala? Sana naman napakinabangan, hindi ba? Isa pa, gaano ba kahirap alagaan si Tatay? Nauubos na bang oras mo sa kanya, kaya hindi mo na magawang maglinis ng bahay? At pati anak mo napapabayaan mo na? Palalampasin ko tong ginawa mo ngayon, pero sa susunod, sisiguruhin ko na makakarating na to sa kapatid ko. Huwag niyo akong tinatakot dahil wala naman kayong alam. Hindi ko pinababayaan ang anak ko. Wala kayong karapatan na questionin ang pagiging ina ko. Hirap na ako sa pag-aalaga kay Tatay, tapos kayo pang galit? Ingrata! Pepay! Pepay, anak! Kuya, nandiyan na si Nanay. Sige na, Pepay. Sa susunod na lang ulit tayo maglaro. Pupuntahan na lang kita sa classroom mo sa Lunes pagkatapos ng klase namin, ha? Opo, Kuya. Bye-bye. Nanay, nandito po ako. Tingnan mo, Nanay, oh. Ang ganda ng buhok ko po, oh. Tinirintas po ni Tita kanina. Halika na! Uuwi na tayo! Tumakbo pa ang bata sa kusina para yumakap at humalik sa kanyang tita Neri, gayon din sa kanyang tito Alvin. Pagkatapos ay hinawakan na noon ang kamay ng kanyang ina at agad na silang umalis. Nakita mo na? Siya pa ang galit? Ay, alam mo, naiintindihan ko na kung bakit sa umpisa pa lang talagang hindi na magaan ang loob ko sa kanya. Pasalamat siya, mahal na mahal kong kapatid ko, kaya sinuportahan ko sila kahit nalabag sa loob ko. Huwag ka na magalit. Siguro naman ay mahihiya na siya. Hayaan mo na lamang na mag-usap sila na maayos ni Rene. Higit na mas kilala siya ng kapatid mo dahil ilang taon na rin sila nagsasama. Yun na nga ang kinakatakot ko eh. Pakiramdam ko marami siyang tinatago sa kapatid ko. Ay, kita mo naman yung ugali niya kanina. Unti-unti nang lumalabas ang suway niya. Sa kabilang banda, nang makarating ang mag-ina sa kanilang bahay, ay ramdam ni Pepay ang galit ng kanyang nanay. Hawak ang kanyang braso matapos bumaba ng tricycle. Halos kalad ka rin na siya noon papasok sa kanilang bahay. Aray ko po, nasasaktan po ako. Bakit po kayo nagagalit sa akin? Bakit nagagalit? Nagtanong ka pa talaga? Sabihin mo nga sa akin, may sinumbong ka ba sa tita Neri mo, ha? Wala po. Hindi po ako nagsumbong. Wala po akong sinabi. Siguraduhin mo lang. Nakakainis. Pumasok ka na sa kwarto at matulog ka na. Pero nagugutom po ako. Gusto ko po ng... Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ang sabi ko, pumasok ka na sa kwarto. Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Pepay, dahil talagang tatamaan ka sa akin. Kinuha na nun ang pamalo na manipis na kawayan, kaya naman napatakbo na lamang ang bata papunta sa kanyang silid habang humahagulhol. Bigla namang tumunog ang cellphone ni Baby, dahilan para makaramdam siya ng kaba sa kung ano ang sasabihin sa kanya ng kanyang asawa. Itigil mo na yung pag-iyak mo. Tumatawag ang tatay mo. Hello, babe? Napatawag ka? Kumusta? Tumawag ka na ba kay ate? Tumawag ba siya sa'yo? Hindi naman. Bakit? May problema ba? Wala naman. Ano kasi, nandun na si tatay. Dinaanan nila kanina. Ganun ba? Di mabuti naman para makapagpahinga ka. Si Pepay nga pala. Pwede ko bang makausap yung anak ko? Ay, naku! Napagod sa kakalaro kanina. Ganun ba? Kumain na ba siya?
Ang aga niya naman yatang matulog ngayon. Di bale bukas tatawag ulit ako. Namimiss ko na kasi siya eh. Sige babe, bukas na lang. Huwag ka mag-alala. Kumain na kami sa labas kanina kasi nga, hindi ba nagpadala ka? Pagkatapos naming mamili, nag-grocery pa kami ni Pepay. Mabuti naman kung ganun. Sige na babe, ingatan mo ang anak natin ha. Ikaw din, mag-iingat ka dyan. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. I love you, babe. Mag-iingat ka rin dyan. Bye! Ay, buti naman at hindi nagsumbong yung kontrabida na yon. Nagpalinga-linga yun sa kanilang sala at nang makita ang naiwang hinigaan ng matanda ay agad siyang kumuha ng sako at isinilid agad yun sa loob. Dapat sa mga to sinusunog. Ngayon wala na matandang yon, wala na akong iintindihin pang iba. Aba, ano sila sinuswerte? 2 buwan ako nagpakahirap sa matandang yon. Bakit ako mag-aalaga ng hindi ko naman kaano-ano? Ni hindi ko nga naranasan na mag-alaga ng sarili ko magulang tapos, over my dead body. Ay, buti na lang talaga panalo ako sa sugal at nagkita kami ni Brandon. Kaya lang, wala na. Tuluyan na nasira ang araw ko dahil sa nineri na yon. Busog pa naman ako. Siguro naman, nagmerienda ang batang to sa bahay ng kontrabida niyang tiyahin. Makatulog na nga rin. Pinagpaganya na lamang ng bahagya ang sapin ng kanilang kama at maya-maya lamang ay mahimbing na siyang nakatulog. Bandang 12:00 ng gabi, nagising yun nang biglang maramdaman ang labis na init at sinabayan pa ng panginginig ng buong katawan ni Pepay. Pepay? Anak? Pepay! Diyos ko! Inaapoy ka ng lagnat! Mama! Nakaramdam ng labis na pagkabahala si Baby nang makita niya ang pagdurugo ng ilong ng kanyang anak. Agad niyang kinarga ang bata at kinuha ang kanyang bag, sabay patakbo na pumunta sa paradahan ng tricycle. Manong, dali mo kami sa ospital! Bilisan mo! Anak, Pepay, ano ba nangyayari sa'yo? Nang makarating sa ospital ay agad naman yung inasikaso ng mga nurse at doktor. Matapos masuri ang dugo at maobserbahan, napag-alaman nila na may sakit na hepatitis A ang bata at bagsak na bagsak ang platelets count ng dahil sa dengue. Lumipas ang 3 araw, hindi niya pa sinasabi ang totoong lagay ni Pepay sa kanyang asawa, lalo na't kapabayaan niya ang dahilan ng pagkakasakit noon. Maliban sa pinamamahayan na ng lamok ang kanilang bahay, ay maduming paligid din ang dahilan kung bakit nagkaroon ng hepatitis ang bata. Anong gagawin ko? Paubos ng tago kong pera. Hindi na sapat to para makabili ng gamot na irereseta sa kanya bukas. Ay, sasabihin ko na ba? Bakit ba naman kasi nangyayari to? Buisit naman talaga eh. Habang pinagmamasdan ni Baby ang muka ng kanyang anak na noon ay hindi umiimik at tila ba natatakot pa na mapagalitan ng kanyang ina nung mga sandaling yon. Halatang halata ang panghihina ng bata at tila nahihirapan din sa paghinga. Nung araw ding yon, maliban sa kulay itim nitong dumi ay mayroon na rin yung mga pasa, pagsusuka ng may dugo, at may dugo na rin ang kanyang gilagid. Tinapat na rin si Baby ng doktor na kritikal na ang kondisyon ng bata. Hindi pwede mawala sa akin ang anak ko. Gawin niyo lahat. Buhayin niyo ang anak ko kahit anong mangyari. Pakiusap. Pagalingin niyo siya. Pepay, hindi mo naman iiwan si nanay, hindi ba? Nay, napapagod na po ako. Gusto ko nang magpahinga. Si tatay, wala pa po ba siya? Gusto ko pong makita si tatay. Basta, huwag kang susuko, ha? Huwag kang mag-alala. Tatawagan at
Iuwi natin ang tatay mo. Hindi mo kami pwedeng iwan. Ipangako mo yan. Kung hindi, magagalit sa'yo si nanay. Ay, naku, Diyos ko. Alam kong marami akong pagkukulang bilang ina. Marami akong kasalanan, pero wag naman pong ganito. Ako na lang po ang pasakitan nyo. Ibigay nyo na lang po sa akin ang sakit ni Pepay. Dahil sa lagay ng bata ay napilitan na siyang tawagan si Rene para ipaalam ang totoong sitwasyon ng kanilang anak. Babe, sorry. Alam ko magagalit ka kaya hindi ko agad sinabi sa iyo eh. Ano bang nangyayari? Pinapakaba mo naman ako eh. Kahapon tawag ako ng tawag, hindi mo naman sinasagot. Babe, pwede bang umuwi ka na? Ngayon na. Kung maaari sana. Umuwi? Ngayon na? Bakit bigla naman yata? May sakit ang anak natin at kailangan ka niya. Hinahanap ka niya. Na-dengue siya. Kailan pa? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin to? Anong sabi ng doktor? May pera ka pa ba dyan? Basta umuwi ka na. Umuwi ka na kung gusto mo pang makita buhay ang anak natin. Sige, uuwi ako ngayon din. Huwag mong hayaang may mangyari masama sa kanya. Babe, hindi ko kaya mawala siya sa atin. Nag-iisa lang yan tapos mapapabayaan pa natin. Gawin mo ang lahat. Hindi pwede mawala si Pepay. Hindi ko kaya. Napaiyak na lamang si Rene habang inaasikaso ang kanyang mga damit na dadalhin. Agad niya ring tinawagan ang kanyang kapatid na si Neri para maalalayan ang kanyang asawa. Napaluha naman yon sa kanyang nalaman, lalo na't ramdam niya ang labis na pag-aalala ni Rene para kay Pepay. Napaupo sa sala si Neri sabay nagpahid ng luha. Oh, bakit? Okay ka lang ba, Mi? Ano nangyari? Sino ba yung tumawag? Dad, kailangan natin pumunta ng ospital. Bakit? Sino nasa ospital? Si Pepay. Malubha raw ang lagay niya ngayon. Ano? Diyos ko naman, oo. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Ay, sandali lang at kukunin ko yung bag mo. Agad nang umalis ang mag-asawa at inihabilin muna nila si Lolo Fred sa nanay ni Alvin. Nagmadali naman pumunta yun dahil hindi gaanong kalayuan ang bahay nito. Asawa ko, sinusundo mo na ba ako? Ay, bitawan mo nga ako. Balay naman. Ulyanin ka na nga talaga. Hindi ako ang asawa mo at lalong hindi akong sundo. Pero kung gusto mo nang magpasundo ay sabihin mo lamang sa akin. Matutulungan kita dyan. Ay, ikaw pala yan, Balay. Ikaw nga, hanggang ngayon ba nambabarang ka pa rin? Shhh! Marinig ka naman ng apo natin. Pambihira ka talaga, oo. Oo naman. Gusto mo bang subukan? Biro lang. Sapat na ang pagiging ulyanin mo. Ay, buti na lamang at magkasundo tayo dahil kung hindi ay makakatikim ka talaga. Ay, siya nga pala. Balita ko ay salbahe ang asawa ng bunso mo. Ano na nga ang pangalan nun? Ay, si Pepay. Hindi. Yung apo mo yun eh. Yung ano? Tao ba yan o hayop? Baka tao na may ugaling hayop. Ay, teka, si Baby. Tama, si Baby yon, yung babae masungit. Ay, ayaw ko sa masungit na yon. Galit siya sa akin. Sasaktan at hindi ako bibigyan ng pagkain. Magugutom ako at mamamatay. Ay, nakakaawang matanda to, oo. Buti na lamang at mahal na mahal ako ng mga anak ko at mukhang hindi ko mararanasan kay Neri ang pinagdaraanan mo sa manugang mong yon. Eh siya, sisilipin ko muna yung apo natin sa kwarto niya, ha? Tawagin mo na lamang ako kung may kailangan ka. Samantala. Ate Neri, anong ginagawa niyo dito? Bakit? Wala ba akong karapatan na makita man lang o dalawin ng pamangkin ko? Kumusta na siya? Anong lagay niya? Kritikal ang kondisyon niya. Sorry ate, hindi ko agad nasabi sa inyo. Ano kasi? Ano? Pinairal mo na naman yung pride mo? Alam mo, kasalanan mo to eh. Nag-iisa na nga lang yung anak niyo, pinababayaan mo pa. Sana man lang kasi kung gaano kakalinis dyan sa katawan mo, ganon din sa anak mo at lalo na sa bahay ninyo. Tapos ngayon iiyak-iyak ka? Ano? Ramdam mo na ba yung mga pagkukulang mo sa anak mo? Bakit ba galit na galit ka sa akin, ha? Kasalanan ko na. Sige, ikaw na malinis. Sa tingin mo, madali para sa akin na makita na nahihirapan ang anak ko?
Kung pumunta kayo dito para isumbat sa akin ang mga kakulangan ko kay Pepay, mas mabuti pang... Hindi mo pwedeng ipagkait sa akin ang pamangkin ko. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, dadalawin namin siya at aalagaan. Huwag kang paladesisyon dahil konting-konti na lang, baby. Bibigwasan na kita. Kung maldita ka, mas maldita ako sa mga taong katulad mo na hindi kilala ang salitang respeto. Dad, halika na. Napaluhan na lamang si Neri nang makita ang kalagayan ng kanyang pamangkin. Bahagya na lamang na ididilat ng bata ang kanyang mga mata. Para pang dinurog ang puso niya nang bahagya noong iniangat ang kamay para abutin ang kamay ng kanyang tita Neri. Tita, si Kuya po. Nasaan po si Kuya? Magpagaling ka, anak, ha? Para makapaglaro na kayo ni Kuya Ranran mo. Pasensya na, hindi ko siya sinama kasi nagmamadali kami ng tito mo. Hayaan mo't sasabihin ko na hinahanap mo siya, ha? Anong nararamdaman mo? Anong masakit sa'yo? Umiling-iling na lamang si Pepay, sabay bahagyang ngumiti. Matutulog po muna ako. Habang naroon ang mag-asawa, ay napansin nila ang labis na pagkabalisa ni Baby. Pansin din nilang walang halos tulog yon dahil sa pangangalumata. Kahit naiinis sa ugali ng kanyang hipag, ay nilapitan yun ni Neri at kinausap ulit. Umuwi ka na muna at magpahinga. Baka ikaw naman ang magkasakit. Bumalik ka na lang bukas ng tanghali para makatulog ka. Kami na munang bahala dito. Tumango na lamang ang babae, sabay nagpasalamat. Nung mga oras na yon, ramdam niya pa rin ang pagmamalasakit ng kapatid ng kanyang asawa sa kabila ng hindi nila pagkakaintindihan. Kinabukasan, halos magkasabay lang na dumating sina Baby at Rene na dumiretso na sa ospital. Habang naglalakad papunta sa silid kung saan naroon ang kanilang anak, ay may naririnig na siyang malalakas na hagulhol, dahilan para mapatakbo ang lalaki. Nabitawan niya ang kanyang bag na dala ng madatnan na nag-aagaw buhay at pilit na sinasalba ng mga doktor ang kanyang anak. Ilang segundo lamang, tuluyan nang nag-flat ang linya sa life machine. Indikasyon ng kawalan ng buhay ng kanyang pinakamamahal na anak na si Pepay. Hindi. Bakit mo ko iniwan, anak? Bakit hindi mo hinintay si tatay? Bakit? Diyos ko, bakit mo kinuha agad sa akin ang anak ko? Pepay! Patawarin mo ko. Anak, patawarin mo si nanay. Mahal na mahal kita. Ibinurol ang bata sa isang viewing chapel sa tulong na rin ng mag-asawang Alvin at Neri. Halos sila na rin ang nagpuno ng kulang sa pambayad sa bil sa ospital at maging sa punerarya. Makalipas ang ilang araw matapos ang burol at mailibing si Pepay, walang ibang ginawa si Rene kundi linisin ang kanilang bahay. Hindi yun umiimik at hindi rin kinakausap ang kanyang asawa. Ano ba? Hindi mo ba talaga ako kakausapin? Para naman akong tanga dito. Alam mo kung galit ka, sige, magalit ka sa akin. Sabihin mo, saktan mo ako kung gusto mo, pero huwag naman ganito. Akala mo ba madali ito para sa akin? Hindi lang ikaw ang nawalan ng anak. Ako ang nagbuntis, nagluwal, at araw-araw nakasama niya, kaya higit na mas masakit para sa akin ang pagkawala niya. Talaga ba? Bakit? Sobrang sakit bang isipin kung paano mo napabayaan si Pepay? Alam mo, gusto kong isipin na oo, hindi mo sinasadya at hindi mo ginustong mamatay ang anak natin, pero anak ng putya naman oh. Tingnan mo nga tong bahay na to. Sinong di magkakasakit dito? Ang dumi-dumi, ang kalat at... Nagkasakit siya dahil sa pagiging burara mo. At alam mo kung ano masakit? Kitang-kita kong mga peklat at kurot at latay ng anak mo sa katawan niya. Tapos ngayon, iiyak ka na. Akala mo naging mabuti kang ina? Tama na. Wala kang karapatang sabihin yan. Pareho lang kayo ng kapatid mo. Wala na kayong ginawa kundi sisihin ako. Magsama-sama kayo sa impyerno. Saan ka pupunta? Lalayas ka? Bakit?
Hindi mo kayang sikmurain ang katotohanan na sinasabi ko, ha? Bitiwan mo nga ako! Nasasaktan ako! Ano pa? Nang makakita ng kutsilyo, ay agad na hinawakan yun ni Baby at itinutok sa kanyang asawa. Sige, subukan mo akong pigilan. Hindi ako magdadalawang isip na saksakin ka. Akala mo ay pagpipilitan ko sa iyong sarili ko? Bakit? Ikaw lang ba lalaki sa mundo? Nandilim ang paningin ni Rene dahil sa mga sinabing yon ni Baby. Nakipag-agawan siya sa kutsilyo at aksidenteng nasugatan sa braso ang kanyang asawa. Tila nahimasmasan naman yon nang makita ang dugo sa sugat nito. Hayop ka! Pagbabayaran mo to! Mula ngayon kalimutan na natin ang lahat. Ayoko na sa'yo! Maghiwalay na tayo! Baby, bumalik ka dito! Pumunta si Baby sa isang malaki ngunit lumang bahay kung saan nakatira si Brandon. Oh, bakit nandito ka? Butit nakalusot ka sa asawa mo. Sandali, may sugat ka. Sino may gawa sa'yo niyan? Wala yan. Mababaw lang naman at malayo sa bituka. Nag-away kami kaya, ayan. Sinaktan ka niya? Aba, taruntado yun ah. Hindi pwede yan. Gusto mo resba ka natin? Sabihin mo lang. Alam mo, tama ka. Sakto. Wala akong kapera-pera ngayon. Kailangan natin dumiskarte at makuha ang pera na hiniram niya kay ate. Nasa 20,000 din yon. At saka, kunin niyo yung damit ko at wala akong dala-dala ngayon. Anong gusto mong gawin ko sa kanya? Tudasin na ba namin? Bahala ka. Wala naman talaga akong pakialam sa kanya. Walang pakialam? Hindi ba't pinili mong pakasalan yung mukong na yon? Oo, pinakasalan ko siya kasi buntis ako. Kailangan ko lang sasagot sa mga gagastusin ko para sa magiging anak ko noon. Teka, wala ka bang balak iwanan ng bulok na bahay na to? Anong bulok? Antik ang tawag dito. Malinis naman ah. Tsaka sa ngayon, ang importante ay magkasama na uli tayo. Miss na kita eh. Huwag ka mag-alala. Malaki naman ang kita ko ngayon kapag may racket. Paminsan-minsan, pumapaldo rin naman ako eh. Ay, oo na. Namiss din naman kita pero masakit pa rin sa akin ang pagkawala ng anak ko. Tanggapin mo na lang dahil wala ka naman na magagawa. Kahit maglupasay ka pa dyan, hindi mo na may babalik pa ang buhay ni Pepay. Hayaan mo't ako naman na magbibigay sa'yo ng anak. Ako naman talagang mahal mo eh, hindi ba? Kinagabihan, hindi mapakali sa higaan si Rene. Sa kabila ng kanyang sama ng loob kay Baby, ay nakakaramdam siya ng pag-aalala ng mga oras na yon para sa kanyang asawa. Ilang sandali lamang ay bumangon yon para buksan ang pintuan. Nagmamadali pa yun sa pag-aakala na si Baby ang kumakatok. Sandali lang, nariyan na! Nang buksan niya ang pinto, dalawang lalaki na nakabalot ng itim na tela ang muka ang bumungad sa kanya. Ha? Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Itinulak ng dalawa ang pinto para tuluyan silang makapasok at walang awang pinagbubugbog at pinaghampas ng tubo sa iba't ibang parte ng katawan si Rene. Ano, kaya pa? Ha? Huwag kang lampa! Bumangon ka dyan! Tama na. Nakikiusap ako. Mahawa kayo sa akin. Tol, kawawa naman. Tara na. Anong tara na? Upakan kita dyan eh. Halugugin mo ang kwarto. Hanapin mo yung pera. Sige, Tol. Huwag mo papatayin yan, ha? Ayaw ko makulong. Bilisan mo na. Ang dami mo sa chat eh. Ikaw gulping ko dyan eh. Nang makuha ng kasama ni Brandon ang pera sa aparador, agad na rin tumakbo papaalis ang dalawa. Gumapang naman papunta sa kwarto si Rene na noon ay duguan ang ulo at unti-unti nang nandidilim ang paningin. Nang makarating sa kanilang kwarto ay kinuha niya ang cellphone na nasa ilalim ng unan at tinawagan ang kanyang ate na si Neri. Sa kabilang banda, napabalikwas naman si Alvin nang marinig ang tunog ng telepono ng kanyang asawa. Hello, Bayaw? Napatawag ka. Tulog na ang ate mo. Kumusta? Babalik ka na ba sa Maynila bukas? Kuya, tulungan niyo ako. Hello? Rene? Ano ba nangyayari? Dad,
Sinong kausap mo? Ano ba yon? Magmadali ka. Kailangan nating umalis. Ano? Saan tayo pupunta? Ano ba talaga nangyayari? Si Rene, tumawag siya. Humihingi ng tulong tapos biglang... Basta, tingin ko may nangyari masama sa kapatid mo. Halika na. Tarantang kinuha ni Alvin ang susi ng kanilang sasakyan at pagkatapos ay agad na rin silang umalis. Nang makarating sa bahay noon ay nakabukas ang pintuan. Nakapatay ang ilaw sa sala kaya naman hindi nila nakita ni Neri ang dugo sa sahig at naging sanhi pa ng kanyang pagkadulas. Hinanap ni Alvin ang switch ng ilaw. Ilang segundo lamang ay isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Neri nang makita ang napakaraming dugo sa kanyang damit at kamay. Dugo? Rene? Diyos ko, ano nangyari dito? Nasaan ang kapatid ko? Agad namang napasigaw si Alvin na makita ang walang malay na si Rene na naliligo sa sarili niyang dugo. Nagpupumalahaw si Neri na makita ang lagay ng kanyang kapatid. Niyakap niya yon at pilit na ginigising habang humihingi naman ng saklolo sa mga kapitbahay ang kanyang asawa. Nagtulungan ang mga yon na maisakay sa van si Rene at maisugod sa ospital. Naging kritikal ang kondisyon ng lalaki dahil sa pagdurugo ng kanyang utak. Sumailalim yon sa operasyon, ngunit matapos maoperahan ay hindi pa rin yon nagigising at idineklara na coma patient. Hindi ako pwede magkamali. Sigurado may kinalaman ng babaeng yun sa nangyari sa kapatid ko. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pagdaanan to ni Rene. Napakabait niya. Lahat ng pagsusumikap ay ginagawa niya para sa pamilya niya. Bakit siya pa? Bakit kailangan niyang pagdaanan ng lahat ng ito? Huminahon ka, Mi. Magdasal na lang tayo na isa sa mga araw na ito, magising na siya at malaman na natin kung ano talaga nangyari sa kanya. Isa pa, pasasaan ba't makikita rin natin ang baby na yon? Magkakaroon din ng kasagutan ng mga tanong natin. Paano ko kakalma? Kamamatay lang ng pamangkin ko tapos ngayon nag-aagaw buhay naman ang kapatid ko. Siya na lang ang natitira kong pamilya. Hindi ko nakakayanin na mawala pa siya. Nangako ako kay Nani na kahit anong mangyari, poprotektahan ko ang kapatid ko. Ipinapangako ko, ako mismo maghanap sa babaeng yon. Sisingilin ko siya sa lahat ng kasalanan niya sa akin. Isinusumpa ko. Niyakap na lamang ni Alvin ang kanyang asawa para kumalma ang matinding emosyon na nararamdaman niya noong mga oras na yun. Isang araw, habang namimili sa palengke si Neri ay isang pamilyar na babae ang natanawan niya mula sa di kalayuan. Nakakapit yon sa braso ng lalaki na tila ba walang kaproble-problema sa buhay. Ang kapal talaga ng pagmumukha ng babaeng ito. Habang yung kapatid ko naghihirap sa ospital, ikaw parang ahas na nakikipaglingkisan sa ibang lalaki. Wala ka talagang konsensya at kahit konting delikadesa sa katawan. Nilapitan niya si Baby, sabay hinila ang may kahabaang buhok noon. Aray! Ano pa? Huwag ka mag-iskandalo dito, nakakahiya! Bitiwan mong girlfriend ko, kung hindi kahit babae ka, upakan kita. Hindi ako natatakot sa'yo, kahit gaano ka pa kalaki at kung saang impero ka man nanggaling. Girlfriend mo to? Kailan pa? Alam mo ba na may asawang babaeng kinakalimtari mo o baka planado niyo ang lahat? Paano mo naatim na lumandi matapos mamatayan ng anak, ha? Hindi ka man lamang nagluksa? Alam mo ba kung ano nangyari sa kapatid ko? O kayo may kagagawa nun sa kanya? Ano? Kayo ba? Sagutin niyo ang tanong ko. Bitiwan mo nga ako. Sobra ka na, ha? Wala ka nang ginawa kundi sisihin ako sa lahat. Nakipag-iwalay na ako sa kapatid mo kaya wala na akong alam sa kung ano man ang nangyayari sa kanya. At pwede ba? Huwag ka masyadong nagmamagaling at umaasta na mas nanay ka pa ni Pepay kesa sa akin. Dahil sa totoo lang, hindi mo naman siya kaano-ano. Hindi siya anak ng kapatid mo. Huh? Anong sabi mo? Hayop ka talaga! Manloloko ka! Hindi kita mapapatawad! Hoy! Kahit mamatay man ako, hindi ako lalapit para humingi ng tawad sa'yo. Sige,
Tandaan mo yung sinabi mo. Ikaw at ikaw, hindi talaga ako basta-basta nagpapatawad. Mabait naman ako. At hindi ko nahahayaang gumastos pa para maipakulong kayo. Pero gusto kong malaman nyo na maniningil ako. Agad nang umisi at tumalikod si Neri. Pinagtitinginan naman ng mga tao sina Baby at Brandon na punong-puno ng panghuhusga. Masyado namang makati ang babaeng yan. Hindi na nahiya. Hay! Ano man tinitingin-tingin nyo at binubulong-bulong nyo dyan, ha? Mga chismoso-chismosa kayo? Tse! Ang mabuti pa, ang pakialaman nyo na lang, yung pabulok nyo lang mga paninda. Nang makauwi ang dalawa, ay agad naman yung inusisa ni Brandon tungkol sa mga sinabi nito kay Neri. Ay, nakakasira talaga ng araw. Nga pala, tungkol dun sa sinabi mo kanina dun sa babae. Totoo ba na hindi anak ni Rene si Pepay? Oo. Eh kung hindi sa kanya, sinong totoong tatay ni Pepay? Huwag ka na nga magtanong-tanong. Isa ka rin eh. Chismoso ka rin talaga. Alam mo, baby, napipikon na rin ako sa'yo, ha? Nagtatanong ako na maayos. Huwag mo akong ginagawang tau-tauhan at tanga katulad ng asawa mo. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ako ba? Ako ba ang totoong ama ni Pepay? Ano ba? Nasasaktan ako. Oh, ikaw nga. Sorry kung nalihim ko sa'yo. Iniisip ko lang naman ang kapakanan ng bata eh. Yung magandang buhay na kaya niyang ibigay sa amin. Ganun ba kalit ang tingin mo sa akin? Ha? Ipinagkait mo sa akin ang sarili kong anak? Makasarili ka! Lumayas ka! At huwag ka na magpapakita pa sa akin at baka mapatay kita! Manggagamit! Kinaladkad yon ni Brandon palabas ng tarangkahan ng bahay. Nagmamakaawa naman si Baby at patuloy na kinakalampag ang nakasarang lumang gate. Brandon, maawa ka sa akin. Huwag mo naman gawin sa akin to. Wala na ako iba mapupuntahan. Buksan mo to. Buwisit talagang buhay to. Nang sumunod na araw, Nay, sige na po. Turuan niyo ako. Gusto kong ako mismong tumapos sa dalawang yon, lalong-lalo na sa bruhang babaeng yon. Aray ko naman sa bruha. Hindi nga pwede, Neri. Hindi ganong kadali ang pag-aaral sa paggamit ng itim na kapangyarihan. Isa pa, gusto mo bang mapagalitan ako ni Alvin? Kapag nalaman niya na tinuruan kita dyan sa gusto mong mangyari, ay baka itakwil ako ng anak ko. Hindi ko nga sinasabi na tuloy pa rin ako sa pambabarang at siguradong... Ay, basta sabihin mo na lang sa akin kung anong gusto mong gawin sa dalawang yon. Humanap ka ng larawan na pwede kong gamitin sa ritual. Eto, Nay. Ito po ang larawan nila. Nakita ko sa isang social media account ni Baby. Kahapon ko lamang nalaman kung gaano kasinungaling ang babaeng yon. Mula sa pagpapaako niya sa bata at kataksilan niya mula umpisa pa lang ng relasyon nila. Ginamit niya lamang ang kapatid ko. patuloy na nag-usap ang dalawa at pinagplanuhan kung anong pagpapahirap ang gagawin nila kina Baby at Brandon. Pagsapit ng gabi, masayang nakatanaw si Neri sa maitim na ulap ng kalangitan na may kasama pang pagkulog at pagkidlat. Siguradong sa mga oras na ito ay nagsisimula na sa pagre-ritual si nanay. Gusto ko na sa susunod na pagdalaw ko sa ospital, may maganda na ako may babalita sa kapatid ko. May paghihiganti ka na namin, bunso. Samantala, Ay, ano na naman bang ginagawa ni nanay? Masilip nga. Kanina pa bulong ng bulong eh. Di ako makatulog na maayos. Teka, aba, sabi ko na nga ba eh. Huli ka ngayon. Tulungan niyo at pagtibayin ang sumpa ng sakit at kamatayan para sa mga taong nagkasala at hindi nararapat ng kapatawaran. Bulaga! Lagot ka! Isusumbong kita kay kuya. Sabi na nga ba eh, hindi talaga kayo marunong pagsabihan eh. Kulit nyo talaga, Nay. Tigil nyo na nga yan. Sino na naman bang binabarang nyo? Ay, aba, kung makapagsalita ka parang akala mo eh, akong anak mo ah. Ano, ako na magmamano sa'yo?
Huwag mo akong pinakikialaman at alam ko kung ano ang ginagawa ko. Yung bibig mo, itiko mo yan. Kung ayaw mong tahiin ko yan ang pinakamahabang karayom na pantusok ko dito sa manika ko. Ay, wala kang respeto. Kita na nagre-ritual ay bigla kang sisingit dyan. Masagin ko kaya yung itlog mo. Lagyan mo ng gapas yung tainga mo para hindi mo ako marinig. Pinapainit mo ang ulo ko eh. Humanda ka talaga sa akin mamaya, ha? Mag-uusap tayo. Nay, sorry na. Joke lang po yun. Sige ho, tudasin nyo na yung mga yan. Galingan nyo para mabawasan ang masasamang nilalang dito sa mundo. Nagpatuloy naman sa pagriritual ang kanyang ina. Ramdam niya na ang kakaibang enerhiya, init ng hangin na pumapasok mula sa bukas na bintana ng kwartong yun. Malayo sa mga kapitbahay ang kanilang tinitirhan, kaya naman malaya yung naisasagawa ng matanda. Samantala, habang umiinom ng alak si Brandon at nakaupo sa kanyang sala, ay nailuwa niya yun. Ang pait ng lasa. Ayos naman to kanina. Bakit parang amoy kalawang at nabubulok na? Ay, kakasipilyo ko lang naman. Tumayo yun para itapon ang natitirang laman ng bote nang biglang mawalan ng lakas ang kanyang mga binti na sinabayan ng labis na pananakit na animoy minamartilyo ang kanyang mga buto sa paa at daliri. Ang sakit. Ano nangyayari sa paa ko? Lintik na. Pilit yung tumayo, kaya naman natumba ulit at nabasag ang hawak nitong bote na tumama naman sa kanyang muka. Napunit ang balat niya sa pisngi, sabay bumulwak ang dugo. Samantala, Maliligo ka rin sa sarili mong dugo gamit ang aking kakayahan na bumasa ng pangyayari sa nakaraan. Nakikita ko kung ilang taon na sinaktan mo ng walang kalaban-laban at lalo na kung anong ginawa mo sa kapatid ng aking pinakamamahal na manugang na labis na nagdadalamhati ng dahil sa iyo. Dapat sa mga daliri mo, mapasa kamay man o paa, ay hindi na mapakinabangan. Kaya dapat na madurog yan gamit ang martilyong ito. Nagsisimula pa lamang ako ay umaaray ka na kagad. ilang segundo lamang ay narinig ng lalaki ang nakakatakot na bulong ng halakhak. Tama na! Bakit mo ako pinahihirapan? Magpakita ka! Papatayin kita! Ay, masyadong matapang. Anong ipinaglalaban mo, ha? Kumalma ka lang. Masyado mong pinapaiksi ang pasensya ko. Maghintay ka lang dahil ito na ang magiging katapusan mo, Pogi. Hindi mapigilan ni Brandon na damputin ang mga basag na bubog sa sahig habang gumagapang ang lalaki. Nanginginig ang duguan niyang mga daliri sa kamay habang inilalapit niya sa kanyang bibig ang bubog. Ayan! Nguyain mo na maigi, hangal! Hindi ako pwede mamatay! Ayoko pang mamatay! Sa kabilang banda, matapos makapasok sa bahay si Baby ay pasilip-silip naman yun sa labas. Inilak niya ang pinto para makasiguro na walang basta-bastang makakapasok doon. Wala ring dapat makakita sa kanya dahil nababatid niya na may alam na ang mga yun sa mga nangyari. Hindi pwedeng malaman ni Neri na nandito ako. Ay, maalikabok, pwede na to. Buti na lang may pagkain pa dito. Kung hindi, mamamatay na ako sa gutom. Kailangan mong umisip ng paraan kung paano kumita ng pera at magpakalayo-layo. Ay, pero paano? Teka, ibenta ko kaya tong bahay. Tama, ang talino ko talaga. Agad yung nagpunta sa kwarto at hinanap ang mga dokumento ng bahay. Nang makuha ay napangisi pa yun at tatayo na sana nang biglang umikot ang kanyang paningin, sabay na bitawan ang plastic envelope na kanyang hawak. Nahihilo ko't nahihina. May nakain ba akong sira? Bakit ko
Hindi ko mahimulat ang mga mata ko. Ang sakit ng tiyan ko. At bakit parang... ang lamig. Pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili at umayos yun ng higa habang nananatiling nakapikit ang mga mata. Bigla na lamang may narinig yon na maliit na yapak, sabay ay may kung anong lumundag sa kama at naalog ang kanyang ulo. Wag! Wag! Itigil mo yan! Nahihilo ako! Ano ba? Nanay? Hindi mo ako mahal, nanay? Pepay, anak! Ikaw ba yan? Masama ka! Dapat sa'yo mamatay! Mga kaibigan kong daga at ipis, tulungan niyo ako! Pahirapan niyo siya! Huwag niyong tigilan, ha? Wag! Sino ka? Demonyo ka! Huwag mong gagamitin ang anak ko para takutin ako! Diyos ko! Nababaliw na ba ako? Binabarang ba ako? Ilang sandali lamang narinig niya ang paghuni ng daga at naramdaman niya ang paglundag ng mga yon sa kanyang higaan na sinabayan pa ng mga ipis na sumusuot sa kanyang damit at maging sa butas ng kanyang katawan. Nginatngat ng daga ang kanyang laman. Napahiyaw yon sa sakit hanggang sa mapuno ang kanyang bibig ng naglalakihang ipis at bumara ang mga yon sa daluyan ng hangin na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Samantala, Tingnan mo nga naman ang kapalaran, hindi ba? Maayos sana ang buhay mo kung naging mabuting ina ka at asawa. Hindi mo sana dadanasin ito. Kaya lamang ay ganyan ang ugali mo. Ang mga tulad mo ay walang konsensya. Iniisip mo lamang ang sarili mong kapakanan, kaya naman kahit makasakit at manloko ng iba, ay walang pakialam, mangyari lamang ang gusto mo. Pasensya ka na, dahil ikaw rin naman ang higit na nagdusa sa kasalanan at kasinungalingan mo. Ngayon, habang naglalakbay ka patungong impyerno, punong-puno ng pagsisisi, ay tuluyan ka pa ring uusigin ng iyong konsensya. Makalipas ang mahigit 1 linggo, isa sa mga kapitbahay nila Rene ang tumawag sa kapatid nito dahil sa masangsang na amoy na umaalingasaw mula sa loob ng bahay. Agad namang nagtungo roon ang mag-asawang sina Alvin at Neri. Nang makarating sila ay may mga opisyal na ng barangay na naroroon. Sinira nila ang pinto para makapasok at makita kung ano ang umaalingasaw doon. Sumambulat sa kanila ang nabubulok na bangkay at may katabi rin yung 7 kalansay ng daga at mga ipis na gumagapang sa higaan. Lahat ng naroon ay nasuka. Nakilala naman agad ni Neri ang damit noon. Natitiyak niya na sa hipag niya yon na si Baby. Ipinanganak na burara, mamamatay na burara. Nakakaawa ka sana pero dapat lamang yan sa'yo. Ipinalibing nila agad ang babae ng mismong araw na yon. Samantala, nang makauwi sa bahay ay napapansin naman ni Alvin na tila ba masayang-masaya ang kanyang asawa sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ay, Mi, mag-usap nga tayo. Sige, bakit Dad? May problema ba? May kinalaman ka ba sa nangyari kay Baby? Ako? Wala Anong pinagsasasabi mo dyan? Masaya lang ako na finally wala na siya sa buhay natin at sigurado ako na kapag nagising na ang kapatid ko, hindi na sila magkikita pa. Ayaw ko nang maalala pa ni Rene ang sakit na dinulot sa kanya ng babae na yon. Ay, ano na lang ang mararamdaman niya kapag nalaman niya na sa ilang taon nilang nagsama bilang mag-asawa, niloloko lang pala siya nun. Alam mo, hindi ko pinagsisisihan na minahal natin si Pepay dahil mabait naman talaga yung bata. At isa pa, wala naman siyang alam sa lahat ng mga nangyari. Mi, alam ko kapag nagsisinungaling ka. Asawa kita. Kilala ko ng bawat kilos at kahulugan ng mga ngiti mo. Dad, sige,
Aaminin ko na sa'yo. Sorry. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na ipabarang ang babaeng yon. Sobrang punong-puno na at hindi na makatao yung ginawa niya sa kapatid ko eh. Yun na nga. Kailangan mo pa bang gumanti? Ay, mami naman. Hindi ba sabi ko sa'yo, ipagpasa Diyos na lang natin ang lahat. Isang malaking kasalanan ng gumanti. Alam ko naman yon. Pero bago naman ako nagdesisyon na ituloy ang plano ko laban sa kanila, paulit-ulit ko nang hinihiling sa Diyos na sana mapatawad niya ako sa gagawin kong kasalanan. Kung hindi ako mapapatawad ay tatanggapin ko yon. Kung sakali mang mapadpad din ako sa impyerno kapag namatay ako, gusto kong siyang unang-una kong makikita doon. Napailing na lamang si Alvin at umalis. Tumungo yon sa bahay ng kanyang ina. Nay, buksan niyo to. Patay, mukhang galit yata. Lagot, ayan kasi. Sabi ko naman sa inyo eh, ayaw nyo kasi makinig. Nagsumbong ka ba? Malilintikan ka talaga sa akin. Hindi po. Ay, siya, sabihin mo, ano, masama ang pakiramdam ko kaya tulog na tulog pa, ha? Ay, tuturuan nyo pa talaga ako magsinungaling. Agad namang lumabas si Obet para pagbuksan ng tarangkahan ang kanyang kuya Alvin. Walang sabi-sabing dumiretso yon sa isang silid kung saan naroon ang mga gamit ng kanyang ina. Wala siyang nakita na kahit isang bakas doon. Wala na rin ang altar na noon ay pinagdadasalan ni Lola Weng. Bahala ka dyan. Sa tanda ko ba namang ito ay maiisahan mo pa ako? Kung diskarte lang naman ang pag-uusapan, wala kayong panama sa nanay ninyo. Masyado kayong mababait. Ano bang hinahanap mo, kuya? Ay, nilinis na namin ni nanay yan. Nasaan na yung mga gamit ni nanay dito? Wala na. Binaon na namin yun matagal na. Ay, isa ka rin sinungaling, pitikin ko yung muso mo eh. Tumungo yon sa kwarto ng kanyang ina na noon ay animoy tulog na tulog. Nay, Kuya, huwag mong awayin si nanay. Masama ang pakiramdam niyan. Nahihilo raw siya. sus, malamang sa malamang alam niya nang pupunta ako dito kaya... Ay, Nay, hindi po ako natutuwa na pinagbigyan niyo ang hiling ng asawa ko. Sana ito na ang huling beses na makikiusap ako sa inyo. Mas masaya hong mamuhay na wala tayo nasasaktan na ibang tao. Bumangon na kayo dyan at halata namang gising kayo at nagtutulog-tulugan lang. Alvin, anak, ikaw pala. Kanina ka pa ba? Anong ginagawa mo dito? Bakit parang nakasimangot ka yata? Hinawakan ni Lola Weng ang muka ng kanyang anak, sabay nag-usal ng mga salita. Masyadong mainit ang ulo mo. Ayan na, burahin mo na sa isip mo yan at baka pag-awayan niyo pa yung mag-asawa. Pambihirang anak kong ito. Masyadong takot gumawa ng kasalanan. Napahawak naman sa ulo si Alvin na tila ba bahagyang nahilo. Teka, bakit nandito ako? Nay? Obet, iabot mo nga kay kuya mo yung 2 piling ng sabat nang may mamerienda sila. Yun nga palang sadya ko rito. Hinog na po ba? Oo, anak. Nagsaing na nga kami kanina eh. Napakatamis. Siguradong matutuwa si Neri at ang apo ko. Salamat, Nay. Pasuyo po pala kami bukas at pupunta kami ng ospital. Kayo na pong bahalang maghatid at magsundo sa apo nyo at pakitingnan-tingnan na din ho si Tatay Fred, ha? Ay siya, sige, walang problema. Ay, sana'y magising na si Rene. Sana'y makapagsimula siyang muli. Alam mo, naiintindihan ko kung saan nanggaling ang puot ng asawa mo. Sige na, umuwi ka na at wari ko ibubuhos ang malakas na ulan. Sige ho, Nay. Salamat ho dito, ha. Pakiagahan na lang hong pagpunta sa bahay bukas. Tumangutang naman ng matanda at tinapik-tapik ang balikat ng kanyang panganay na anak. Nay, ang astig nung ginawa nyo kanina. Pwede nyo po bang ituro sa akin yun? Ituro?
Bakit? Saan mo naman gagamitin? Para kapag nagtatamang hinala yung girlfriend ko, buburahin ko sa isip niya para hindi niya ako inaaway. Sira ulo ka. Hindi kita pinalaking manloloko. Kung ayaw mo ng away, huwag kang mambababae. Marangin kita dyan eh. Maligo ka na nga. Hindi ko na naman mawari kung ano yung amoy mo. Kung akong girlfriend mo, matagal na akong nakipaghiwalay sa'yo. Masyadong palaban yung putok mo, lintik ka. Sinasayang mo lang yung kagwapuhan mo kung hindi mo kaya maligo ng maayos at budbura ng paminta tawas yung kilikili mo. Grabe naman kayo sa akin, Nay. Eto na nga, maliligo na. Lamig kasi. Pwede niyo ba akong ipag-iinit ng tubig? Ano ka, batang paslit? Inuutosan mo talaga ako? Nay naman, naglalambing lang eh. Pasalamat kayo, hindi ko kayo nilaglag kay kuya. Ay, manahimik ka dyan. Mag-init ka ng tubig kung gusto mo at ibabalik ko sa ayos ang altar ko. Abay, sayang nang kinikita ko sa pambabarang. Nanay talaga oh. Sige kayo, kapag kayo nahuli ni kuya, walang mahuhuli kung walang magsusumbong. Ay, oo naman po. Teka, Noy, pahingi pala ng 500 bukas ha. Para saan? Ano na naman ang pagkakagastusan mo? Nangako po kasi ako sa girlfriend ko, nakakain kami sa labas eh. Kulang na po yung pera ko. Bakit kasi nag-girlfriend ka nang wala ka pang trabaho? Sa tingin ko, isa lang ang solusyon dyan sa problema mo. Ano po yun ay? Makipaghiwalay ka na. Wala akong may bibigay sa'yo. Wala nga akong 100, 500 pa kaya. Tsaka mo na ako kausapin kapag nakaligo ka na. Huwag mo rin akong kakausapin tungkol sa pera at wala ako niyan. Kinabukasan, bandang 9:00 ng umaga nang makarating sa ospital ang mag-asawa, ay isang magandang balita ang bumungad sa kanila mula sa doktor at mga nurse na nag-aalaga kay Rene. May mga senyales na po na isa sa mga araw na to, posibleng magising na ang pasyente. Kaya wala na po kayong dapat ikabahala. Maraming salamat po, Dok. Hindi na ako makapaghintay na makausap ulit at makasama ang kapatid ko. Sabi ko naman sa iyo gagaling siya. Alam mo, sa dami ng pinagdaanan niya, alam ko na darating ang araw, mararanasan niya pa rin ang maging masaya. Malay mo, makatagpo pa siya ng taong kaya rin siyang mahalin at alagaan. At higit sa lahat, yung hindi siya lolokohin. Tama ka. At kapag dumating ang araw na yon, ako na yata ang pinakamasayang ate sa buong mundo. Salamat din, Dad, ha? Salamat kasi lagi kang nandyan. Sa dami ng mga nangyari nitong nakaraan, hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Salamat sa pagmamahal mo sa akin at maging sa kapatid ko. Napakaswerte ko dahil napakabuti ng puso ng asawa ko. I love you, me. Yon! Isa na naman pong malupit na kwento mula sa Kwentong Enteng. Maligayang araw po ng Lunes sa inyong lahat. Meron po tayong shout out. Simulan po natin kay Celia Tolentino. Hi po kay Vilma Bautista, kay Aida Sikander. Hello po kay Rosalina Bugayong, kay Meng Moral. Shout out din po kay Aneng Lee. Hi po kay Beth Mercado, kay Rose Jule Paulo, Nadine Usman. Hello po kay Kim Bara, kay Mamalin Agpoon from John Chris. Hello po sa Osmeña family of Gumaca, Quezon, kay Mafe at kay Jack Omanya. Hello po kay Marife Ramos, kay Lydia Lopez, kay Finky Rusi 14, kay Christy Gaitan, Desiree de los Santos. Shout out po kay Robert Crimen, kay Roslyn Jimenez, kay Chris Gel Mamado, kay Analie Vallega, kay Resel Galope, kay Glory Marinas. Hello po kay Bicolanang Magayon, Prince Lloyd Diaz. Hi din po kay Rebecca Lopez, kay Chat Advincula, kay Vicky Abut, kay Eric Manzo, kay Froilan Ranyada. Hello po, happy birthday po. Tama po ba, Ma'am Febe Ranyada? Hi din po kay Maren Nila Cervantes. Shout out kay Alma Naong, kay Marilu Francisco, kay Josie Aniban, kay Manisan Mamot Mapadtaya.
Hello po kay Malia Torres, kay Cata Leja Soto, kay Jack Jack. Hello po sa Ledesma Grefaldia family. Hello din po kay Arlene Alarte at sa anak niya na palaging nakikinig. Hello. Hello din po kay Adrian, Sean, Sam, Sebastian from Chonchamkeb. Hello po kay Arlene Gumansing, Charlene. Hi din po kay Michelle Yabut, kay Elizabeth Dungka, kay Zay Martinez, kay Gay Ukol, hi kay Mariel Tabuan, kay Betty Velasco, kay Shauma TV, Marjorie Dequilia, hi din po kay Asodisen Cerila, kay Mira from Lipa City, Batangas. Shout out kay Noemi Garcia Pabunan, kay Lirio May Aquino, Roxanne Gaudicos, hi kay Dores Estander, kay Len TV2, Rosalina Bogayong, kay Jerlyn Arbado, Estela De Silva, Lady Dam, MGS14, Pureza Tagiwalo, kay Gemma De Ocampo, kay Ani Plaza. Hello din po kay Heli Borja, kay Annalyn Queriones. Hi kay Cecilia Plaza, kay Janeth De Castro, kay Angelina Ignacio. Hello din po kay Natividad Magtira, kay Javen Delasan, kay Cleo Avalos, kay sa Cacalda family from Corazon, Cacalda. Hello po kay Ito Emmy, kay Gemma Liagas, kay Apple Cute. Hello din po kay Elma Arriba Madrigal. Hi kay Flor Manunday, kay Gay Somojo, kay Marisol Nidea, kay Kat Burger, Cutie Burger. Ha, Hayashi, J. Megan. Hi kay Christine. Hello din po kay Marie Chris Sumanding, kay Ivy Mina from Billy Villarin. Hello kay Venom Monev. Hi din po kay Noemi de la Cruz, kay Merly Amistad at kay Miss Monica Nieves. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.